Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Efrem. Halos tayo papatapos na ng ating simbang gabi. Hanggang bukas na lamang na umaga, tayo ay graduate na sa simbang gabing ito. At tulad ng maraming mga pamilya sa atin, si Elizabeth at si Zacarias sa Ebanghelyo ngayon ay nagdaan din sa maraming problema, maraming kahihiyan. Kung bagay, normal na pamilya na nagdaraan at maraming mga pinagdadaanan habang tumatagal ang kanilang pagsasama. Halimbawa, itong si Zacarias at si Elizabeth, sila naman ay mga taong deboto sa Diyos magmula pa. Naglilingkod na si Zacarias sa templo bilang isang saserdote at palagi niyang kasama doon ang kanyang asawa. At wala silang ibang panalangin mula pa kundi magkaroon ng anak. At katawa-tawa ang kanilang kalagayan sa mata ng mga tao sapagkat oo nga naman, naturingan pa namang saserdote at naglilingkod sa Diyos, bakit hindi sila magkaroon ng anak? Tumanda na lahat, baog pa si Elizabeth, di pa rin sila magkaanak. Kaya ang perception ng mga tao, ang pabor ng Diyos ay wala sa kanila. Parang may sumpa. Kaya nakakatawa nga naman talaga. Kung totoo na kayo ay pinapaboran ng Diyos, bakit kayo hindi nagkakaanak? At isa yan sa mga kadusta-dusta na katayuan ng mga baog sa panahon na iyon. Hindi sila katanggap-tanggap sa mata ng tao sapagkat hindi sumasa kanila ang pabor ng Diyos. Kuminsan may ganyan din tayo mga kapatid na pananaw sa buhay. Kapag may mga trahedya, mahihirap na bagay tayong pinagdadaanan, sinasabi nating, siguro nakakarma yan. Wala sa kanya ang pabor ng Diyos. At ito nga, nabuntis si Elizabeth. Ito'y isang malaki ring tanong sa mga tao, paano siya mabubuntis? Yan ang dahilan kung bakit siya yung unang 5 buwan ng kanyang pagdadalang tao, hindi siya lumabas ng bahay sapagkat oo nga napakatanda na niya at siya'y pagtatawanan ng mga tao, paputi na ang buhok, bakit at kulubot na ang lahat ng mukha niya at balat, bakit siya'y buntis? Makukutya siya ng mga tao, baka ang pinagbubuntis niya na kung ano, baka hindi yan totoo. Kaya para makaiwas sa mga marites, kinakailangan niyang tumigil sa bahay. At si Zacarias, siyempre, hindi naman siya naniwala sa balitang ito ng anghel, napipi siya at nabingi. At ngayon, nanganak na si Elizabeth at ang bata ay sinunat o tinuli at kailangan niyang bigyan ng pangalan. Tutol din ng mga tao at mga kapitbahay sapagkat by tradition kailangang Junior Zacarias ang ipapangalan sa kanya. Pero sabi ng kanyang ina, Juan. At kinumpirma ito mismo ni Zacarias na Juan ang kanyang pangalan. At himala ng mga himala, ang dating pipi at bingi, biglang nakapagsalita. Ito ang pinagtakha ng maraming mga tao sa pagkakataong ito, sapagkat malinaw, sabi nila, ano kayang mangyayari sa batang ito? Dahil napakalinaw na sumasa kanya ang Panginoon. Ano ba mga kapatid ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyong ito? Una, sinasabi sa atin na normal naman talaga tayong pumapasok sa maraming alalahanin, mga problema at krus sa buhay. Kuminsan ito ay napakatagal na nararanasan nating mga tao. Pero ang leksyon ay
Tulad ng mag-asawang ito, kahit sila'y kadusta-dusta sa paningin ng mga tao, nagpatuloy pa rin sila buong tapang na naglingkod sa Diyos. At pinanindigan nila ang panalangin na sana'y magkaroon sila ng anak. At ang himala nga, matanda na sila, sa wakas, binigyan sila ng anak. Ito ang sinasabi sa atin na talagang tayo'y huwag manghihinawa, huwag magsasawa, manatiling tapat sa Panginoon at sumunod sa Kanyang kalooban sapagkat aalisin ng Diyos ang kadustaan sa ating pagkatao. Nasabi ko na sa ilang mga pahayag ko sa nakaraan na ang pagiging baog ay hindi lamang pisikal. Ito'y maaaring emosyonal kapag tayo hindi na nakadarama ng kalagayan ng ating kapwa at hindi na tayo nakapagmamalasakit sapagkat di na natin nadarama ang habag at malasakit sa kapwa. Maaaring baog ang ating isip sapagkat hindi na produktibo ang mga iniisip natin. Masasama ng bagay ang ating iniisip at pumapasok tayo sa abot-abot at paulit-ulit na pagkakasala. Kaya baog din ang ating espiritu sapagkat pinuputol natin ang kaugnayan at daloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At dahil dito, totoong tayo'y hindi pagmumulan ng mabubuting bagay kapag baog tayo at ang ating buong pagkatao. Pero yun nga ang sinasabing malinaw ng Diyos, kahit tayo mga baog, kahit tayo hindi nananampalataya kuminsan, gagawa at gagawa ang Diyos ng mga himala. Kung tayo sa kaibuturan ng ating puso ay may hinahangad na mabuti, tulad ng hinahangad ng mag-asawang ito, sino bang mag-asawa ang hindi naghahangad na magkaroon ng anak? Lahat yata ng mag-asawa ay palaging ang hangad nila'y bigyan sila ng anak. Dahil ito ang nagpapaligaya sa kanila, lalo na sa kanilang pagtanda, may mag-aaruga at titingin sa kanila bilang matatanda at malapit na namamatay. Kaya mga kapatid, isang totoong mabuting balita na sa kabila ng pinagdadaanan ng mag-asawang ito, sila'y nanatiling tapat sa kalooban ng Diyos. At yun din ang ipinamamanhik ng mabuting balita sa atin. Manatili lamang tayong matapat sa Diyos, kahit ano pa man sapagkat sa kahuli-hulihan, kung meron mang mag-vindicate sa atin, walang iba kundi ang Diyos. At tanggalin niya ang mga kahiyahiya sa ating buhay, lalo na ang dagok ng kasalanan. Aalisin niya ang mga bagay at lilinisin tayo niya. Tulad ng sinasabi sa unang pagbasa ni Propeta Malakias, darating ang isang propeta na parang isang apoy. Kumakatawan siyempre siya kay Kristo, si Elias. At ang itong apoy na ito ay parang dadalisay sa bakal o sa anumang bagay para palitawin ang kaningningan nito. Ganon din naman mga kapatid ang sinasabi ng Ebanghelyo. Maghintay lamang tayo, siguro ay hindi natin natatanggap yung mga ipinapanalangin natin dahil nagdaraan pa ang apoy sa ating buhay upang tayo linisin at dalisayin tulad kay Zacarias, napipit na bingi siya para dalisayin ang kanyang kalooban at pananampalataya na hindi ka nagtiwala sa balita ng anghel, kaya ngayon mapipipit, mabibingi ka. Pagdadaanan mo muna yan. At tama nga mga kapatid, sapagkat nung sulat niyang pangalan na Juan, saka lamang nabuksan ang kanyang mga labi at nagpahayag ng papuri at awit sa Panginoon. Ganon din naman tayo. Kapag tayo'y sarado ang mga labi dahil tayo'y puspos, sa pagkakasala tayo'y takot, tulad ng pagkatakot na naranasan ni Zacarias
hindi rin tayo makapagsasalita ng mga papuri at mga bagay na mabubuti tungkol sa Panginoon. Kinakailangang malinis ang ating puso't kalooban upang tayo magpahayag at maging saksi sa kabutihan ng Diyos. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sana itong ating siyam na gabi na paulit-ulit na pagparito dito ay maging isang sakripisyo ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos upang anuman ang ating hinihingi sa Kanya, ipagkaloob ito niya, maaaring hindi sa ngayon, kundi sa takdang panahon, sapagkat ang mabuting balita ay totoong nagpapalaya. Maaaring may hinihingi pa ang Diyos sa atin upang ganap at maging buo ang pagtanggap natin sa biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin, mga kapatid. Magpasalamat tayo ngayon sa Diyos at magpuri sa Kanyang kabutihan sa ating lahat.